Morning, good afternoon mga kapaps, mga kababayan. Nandito naman tayo, kita-kita tayo ngayon. Meron na naman tayong nasagap na impormasyon mga kababayan. Ito ba'y totoo o hindi mga kababayan? Pero ito po'y napag-usapan sa social media. At kahit sa mainstream media ay napag-usapan nito mga kababayan. Idugtong natin ulit ito ang rally ng INC, KOGC tsaka GIL mga kababayan. At itong nasagap natin na balita ay meron kaya itong katotohanan mga kababayan na meron daw destabilization na naman na gagawin itong mga magrarally mga kababayan. Bukod sa transparency, meron pa ito silang nilulutong mga hindi maganda para sa bayan natin mga kababayan. So pakinggan natin ito sa isang interview na naman. Ang kilalang dating Batikan na newscaster na si Mintolfo, at kunin natin dito kay Atty. Claire Castro mga kababayan. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi kasi na-interview po si Montolfo mga kababayan. Wait, nasa na ba ako? Yan, ito kay Share ko na ba? Atty. Claire Castro mga kababayan. Yung post mo noong Mon Tulfo. Magandang hapon po, Ginoong Tulfo. Willie, magandang hapon. Kasama ko si Sandro Ochona. Dan, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Sir, umpisahan ko na doon sa issue dahil nga naging viral yung post mo tungkol doon sa destabilization. Pwede niyo po ba kaming bigyan pa ng iba pang detalye kaugnay dyan? Nakuha ko yan sa isang source na connected to military. Ano po ito? Active o retired? Actually, intelligence report yan eh. Okay, intelligence report. Pero ang hindi ko malaman, hindi ko masasabi sa inyo kung saang unit ng intelligence community yan. Pero so, how credible to, Kuya Mon? Very credible. Marami ng mga marami ng nasabi niya sa akin na totoo. Kaya reliable ito. Yung sabi pa nga nila A1. A1 ha? So, ibig sabihin, malapit sa katotohanan na talaga. Naku, A1 to ha. Hindi naman A1 ha. A1 according to Kuya Montulfo. Yes. Diba may mga sila sabi nila A1, A2, A3. A1 ito. So ito, simula A4, A5. simula nung makarating sa'yo, A1 ka agad yung info. Yes. At saka tingnan mo yung mga pangalan na binanggit, hindi ka dapat magtaka na eh. Ay mga nabanggit na yan sa ibang yung mga previous reports eh. Okay, mga clear. Wait ha. Sige, puntahan natin to. Balikan ko yan. Balikan natin. Alam niyo naman na, di ba, yung sino yung mga nasa listahan, di ba? Okay, mga ka-clear. Yan. Ito yan. Yan. Natanong to sa briefing sa atin. At nakausap ko yung AFP. Okay, ito naman ang sabi ng AFP. Okay? May ganitong mga klase ng report. Okay? May ganitong klase ng report. Siyempre, sabi natin, ano ang ginagawa nyo? Since may ganitong klaseng report, ito yung nasa social media, parang hindi naman dapat agad paniwalaan. Yun ang sabi ng AFP, in fairness. At personal po tayo nagtanong para alam natin kung paano ito sasagutin. Kasi nag-viral siya. Actually, nung gabi, di ba, na-take up natin, the following day, tinanong niya to sa akin sa briefing. Oo, kaya medyo alam ko siya dahil na-take up natin nung gabi. Diba? So, hindi ko maalam na actually, hindi ko alam na mag-viral siya nang aabot siya sa mainstream. So, parang sa atin, di ba, normally, kapag merong sinasabi si Kuya Monto, yung pera, buo. Isang bagsakan, 125 million.
nandun po ang mga pangalan mga kababayan na nakalista. Nabasa ko doon Vic Rodriguez, saka mga retired generals mga kababayan. At meron din natin isang pakinggan din natin ito si Cabuñong mga kababayan, ang kanyang listahan na iisa rin ang pinanggalingan mga kababayan. Dito po ay binabanggit niya mga kababayan. Pakinggan din po natin ito mga kababayan. Po, Ito. yung iba't ibang mga sangkot dito sa Yan. una sa lista na inilabas ni Montulfo ng di umano'y listahan ng mga sangkot sa destabilisasyon uko. Nung isang araw kasi, si Montulfo ay naglabas ng lista, mga kabunyog. Naglabas siya ng lista ng di umano'y mga sangkot sa destabilisasyon. Yan Ramon Tulfo, naglabas ng umano'y insider list sa di umano'y destabilisasyon. Yan nakikita nating listahan na yan dyan. Yan yung sinasabi niyang di umano'y mga binabantayan, minamanmana ng gobyerno. Ang mga nandyan sa lista, linagay niya si Romeo Pukis. Si Romeo Pukis, retired general yan ng Air Force. Si Orlando De Leon, ganun din, retired general din yan. Si Benjamin Magalong, mayor ng Baguio City, pero for confirmation pa. Johnny Macanas, Magalong, si Gerald Bantag, si Bantag, si Cornel Leonardo, Cornel Mitran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, si alias Mark, tapos possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Yan yung nilabas na listahan ni Montulfo. Ngayon, nagkakagulo yan kasi galit si Pulong sa kanya. Sabi ni Pulong Duterte, nagpapakuha lang daw ng pansin. Kulang lang daw sa pansin itong si Montulfo. Kasi laos na daw na journalista yan, naglalabas ng ganyang lista. Sabi ni, syempre, dinideny ni... Mga kababayan, talagang pinaplano nila kung paano nila paalisin si PBBM bilang isang presidente. Kasi ayaw nila mabuksan lahat ng kanilang mga kaso mga kababayan. Kaya itong mga nung magrarally ay talagang personal interest lang at pagtatakpan ang lahat ng mga baho nila mga kababayan. Isipin mo kasama pa dun si Marcolita sa destabilization, isang senador. Pati ito si Mike Defensor, pagbihira to si Mike Defensor. Siya ang nagbigay ng ng witness kay Marcolita, si Gutesa, kung naalala niyo mga kababayan, si Mike Defensor. Bihira to si Mike Defensor, ikamag-anak mo si Miriam. Tapos si ganyan ka, katandim ni Miriam si Bongbong Marcos nung araw. Nung tumakbo sila, di ba? Vice President ni Miriam si Bongbong. Tapos ikaw ganyan ka ngayon. Bakit din? Siguro iglesia na to si Mike Defensor. Isa pa mga kababayan, pakinggan natin tong isa pa na dating DDS din. Pakinggan natin ito mga kababayan. Kilala nyo po yan. May kasunod kasi talaga dapat yung post about dun sa kay Tebes na pinuntahan din ni Sara ng alas 11 ng gabi kasi nagpasalamat siya dahil si Tebes po, mga kaibigan, ay nagbigay ng 1 bilyon kay Sara Duterte sa pamamagitan ni Tiki-Tiki Lawyer, ang lawyer na hindi napainom ng Sherifer. Natatawa ako.
ang lawyer na hindi na painom ng sherifer na si Attorney Topacio, ang legs na 2 dangkal lang, magkasing haba ang kanyang legs at ang kanyang arms. So, ayan mga kababayan, marami silang financier. Umano, di umano, si Tebes 1 bilyon. Sama pa si Chavit Singson, mga kababayan, di umano na mga financiers para po sa destabilization plot against PBBM, against this administration, mga kababayan. So patuloy natin ipagdasal ang ating mahal na Pangulo at ipagdasal din natin ang mga kasandaluhan, ang buong sandatahan ng Pilipinas na patuloy sa konstitusyon sumunod, hindi sa gusto na lang ng ibang tao, mga kababayan. Kaya pagpatuloy nating ipagdasal ang ating mahal na Pangulo, 10 na kanyang makasamahan, at maging ang ating bayan at mabuksan ang kaisipan ng bawat isang Pilipino na magsiayos at huwag sumali sa rallying yan, mga kababayan. So, sige, dito na lang tayo sa ating napag-usapan. Ingat po kayo, mga kababayan, muli. Ito sa darating na 16, 17, 18 ang kanilang rally, mga kababayan. Saturday, Sunday, and Monday, mga kababayan, ang kanilang rally. Gising-gising na, mga kababayan, huwag na po kayo sumali dyan sa rally na yan. Yan ay pansarili lang nila, mga kababayan. So, sige, dito na lang. Please comment down below at please like and share, mga kababayan. Please share video para mapanood yung iba pa natin, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Bye bye.